Nagkakaisa ang mga governor at officer ng the Fraternal Order of Eagles kung sino ang kanilang susuportahan na maging national president sa kanilang nalalapit na eleksyon ngayong linggo. Alamin natin kung sino sa balitang hatid ni Daniela Paulite. Nagtipon-tipon ang 148 governors at 200 officers ng the Fraternal Order of Eagles mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pangunguna ni NCR 84 Governor at Macho Black Chairman Jensen Turica at Regional Governors League Coalition ng Eagles. Pinaghahandaan nila ang nalalapit na national election ng Fraternal Order of Eagles sa darating na Nobyembre 26, araw ng linggo, na gaganapin sa the Villar Tent, Las Piñas City. At ang kanilang suportadong susunod na national president ay nandito ako, syempre katabi ko yung aking sinusuportahan sa pagiging bagong national president ng TFOE, si Kuya Ronald. No? So, si Kuya Ronald, I am expecting a lot from him kung bakit ko siya sinusuportahan. Challenge ito sa kanya kasi alam ko yung kanyang kakayahan, ngunit alam ko rin na under his leadership, there will be a new era for the Philippine Eagles. Solido ang suporta ng mga opisyal ng Eagles na dumalo sa pagtitipon para sa governor ng Eagles Club NCR 11 na si Kuya Eagle Ronald de los Santos upang maging susunod na national president nila. Kami po ang Macho Black Governors and included ang Regional Eagle Governors Coalition ay nandito ngayon sa tramway para suportahan ang nag-iisa. You are the one, Kuya Ronald de los Santos, ang susunod na national president ng ating the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! This is a big challenge in my part, being the incoming national president of the Fraternal Order of Eagles. At malaki ang aming mission. Ang aming goal is humanitarian services. At napatunayan naman na natin sa ating bansa, sa ating mga kababayan at sa ating the Fraternal Order of Eagles. At ngayon, mayroon na naman pong mga kalamidad na nangyayari sa Samar and we are preparing again. Kaya nga ako umaapila sa lahat ng mga kuya at ate na sa support na binibigay nila sa akin ay maraming salamat. Dahil po kung wala sila, hindi ko naman po ito magagawa by my own. Isinusulong ni De Los Santos, unity, respect, and discipline for one Eagle, kasabay ng kanyang 8-point agenda. Number 1, unification, organizational restructuring, transparency and General Appropriations Act, enhanced digitalization website and portal, Eagles Cooperative, synergize organization, global expansion of membership, at strong partnership with government and NGOs. Kami nananawagan sa ating mga kababayan na suportahan po kami sa aming advocacy. At ako rin humihingi ng tulong o kaya yung support sa aking mga kuya at ate na this coming November 26, tulungan nila ako para sa incoming election at makakaasa sila sa lahat ng aking makakaya ay gagawin ko para sa ikaganda ng ating the Fraternal Order of Eagles and of course para sa ating bayan, para sa ating kapwa Pilipino at para sa the Fraternal Order of Eagles. Mabuhay ang Agila. Matatandaang ang Fraternal Order of Eagles ay isa sa mga malalaking organisasyon sa Pilipinas na nakasentro ang advokasya sa pagtulong sa ating mga kababayan. Alam niyo, naging bahagi tayo at naging kasapi ng Eagles dahil napakaganda po ng adhikain na tayo ay tutulong sa ating pamahalaan kahit sino pa ang nasa administrasyon dahil ang Philippine Eagles ay nandito para paglingkuran ng ating mga kababayan sa lahat ng antas ng ating lipunan. Sa ngayon, aktibong sinusuportahan ng organisasyon ang programang pang-edukasyon ng ating pamahalaan. With regards to the government, we will be the backbone of the government. Patuloy po naming susuportahan yung mga programa ng ating Vice Presidente na si VP Sara para po suportahan yung mga bata, yung ating pong mga public school. So we will stand beside our Vice President until the end. Panawagan ng Eagles,
nawa ay magkaroon ng mapayapa at matagumpay na eleksyon sa kanilang organisasyon sa Nobyembre 26 sa Las Piñas City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.